Kaibigan, isang masaya at mapagpalang oras sa iyo. Malugod ka naming binabati at tinatanggap dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Salamat at ikaw ay makasama naming muli sa pagninilay sa salita ng Diyos. Sa ating mga tagapanood mula dito sa Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo hanggang sa ibayong dagat, kayo po ay binabati namin ng isang masaya at mapagpalang oras sa inyong lahat. Naway buksan ng Diyos ang pintuan ng langit at Kanyang ibuhos ang pagpapala sa ating lahat. Inihimok po namin ang bawat isa na patuloy po kayong sumulat sa inyong comment section upang amin pong makita at mabasa ang inyong pong mga kahilingan o kung ano man ang inyong concern upang atin pong matugunan. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo'y nag-aaral ng Kaniyang salita. Mapalad tayo ngayon dahil patuloy na makasama natin ang Publishing Director ng North Philippine Union Mission sa katauhan ni Pastor Abraham Del Rosario. Pastor Abe, kumusta ka sa oras na ito? Kumusta din, Pastor Jules, at napakasayang makasama namin kayo, mga kapatid. At ninanais kong batiin natin ang ating napaglingkurang simbahan sa Villamor Air Base. Amen. Ang pamilyang Rene and Marife Labaco. Okay. At sila ay masugid na taga-subaybay ng ating programa sa iglesyang yon. Kakibat nito, mga kapatid, ay huwag nating kakalimutan po na tayo ay magbasa ng ating aklat na The Great Controversy. Ito po yung ating Missionary Book of the Year. At ang slogan natin ay Read Before You Give. Amen. Napakaganda ito na pang-nurture ng ating espiritualidad sapagkat dito nyo malaman ang kasaysayan ng sanlibutan mula sa paglalang hanggang sa muling paglalang ng ating Panginoon. Ngayon, para maingatan natin ang kinabukasan ng ating mga minamahal na mga anak, ay regaluhan ninyo ng aklat na Messages to Young People sapagkat alam natin na meron silang minomodelong pamilya at walang iba kundi ang pamilyang itinatag ng Diyos sa lamanan ng Eden. Then, ang mga bata po ay nalulung na po sa paglalaro ng Mobile Legend at anumang game na merong online para mabalance po ang kanilang spiritual at hindi sila magkaroon ng gaming disorder, ay kayo mag-subscribe ng Bible story na ito'y naglalaman ng makatotohanang kwento tungkol sa kasaysayan ng kapanahunan. Amen. Then at the same time, para ma-preserve natin, Pastor Jules, ang ating kalusugan, ay mag-subscribe ang ating mga kababayan, ng ating mga kakaanib ng Iglesia ng Health and Home Bookbound. Ito ay holistic po ang approach nito. Kaya kinakailangan na mag-unahan kayong kumuha sa mga literature evangelist natin na malapit po sa inyong mga misyon at mga conferences. Ito ay flagship ng Philippine Publishing House. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoong Diyos na pinagkaluban tayo ng mga aklat na yan, Pastor Abe, upang mapag-aralan at sa kabuhayan ng lahat ng mga salita na atin pong nababasa. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang trimestre pa rin sa ating pag-aaral na may pamagat mga alusyon, larawan at simbolo. Paano mag-aral ng propesiya. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin at humingi ng pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. Mahal naming Diyos, binabalik namin ang papurit pasasalamat sa inyo at ipinagkaloob niyo muli sa amin ang pagkakataon upang aming buksan ang inyong mga ginintuang salita at pag-aralan na siyang gagabay sa amin sa aming paglalakbay sa makasalanang sanlibutan ito. Hinihiling po namin, O Diyos, na ibigay pong karunungan sa bawat isa upang amin pong maunawaan ang inyo pong salita na siyang magbibigay sa amin ng lakas at pag-asa habang kami po ay naghihintay sa inyong muling pagdating.
Salamat sa pagdinig sa aming dalangin dahil ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor Abe, tayo pa rin po ay nasa ika-11 sa ating serye na may pamagat na sina Ruth at Esther. Ito yung ating pag-aaralan ngayon sa linggong ito, na kung saan ay ang dalawang katauhang ito ang magbibigay sa atin ngayon ng gabay sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Naway maging mas makabuluhan at mapagpala ang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang buhay ng dalawang kababaihang ito na ginamit ng Diyos sa kanyang layunin para sa kanyang bayan. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ni Esther, chapter 5, verse 2. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay, at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Gaya ng ating ginagawa tuwing ating pinapag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong muli 3 punto na papag-aralan sa oras na ito, Pastor Abe. At ang 3 puntong ito ay nag-uumpisa sa letter P. Una ay place for a purpose. Pangalawa ay protected by provision. Ang pangatlo ay prepared to preserve. Ang una at pangalawang huling punto ay bibigay sa atin ni Pastor Abe. Pastor Abe, anong ibig sabihin ng place for a purpose sa atin pong pinapag-aralan sina Esther at Ruth? Yeah, alam natin na ang dalawang babaeng ito, Pastor Ray, ay dumanas ng mga makasaysayang paghihirap sa buhay. Ngunit mapapansin natin, mga kapatid, na ang Diyos pa rin ang nagkaloob sa kanila ng tinatawag na seguridad. Kung minsan ay inilalagay tayo sa isang lugar, kung minsan sa mga karanasan na hindi natin maipaliwanag kasi merong dahilan ng ating Panginoon, Pastor Jules. Makikita natin dito na ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay may kaakibat ng pagpapaliwanag tungkol sa propesya, Pastor Jules. Then at the same time, dito natin makikita kung paano nagligtas ang ating Panginoong Diyos sa magkakaibang kasaysayan at magkakaibang karanasan ng dalawang mga babae. At dito, magre-reflect dito kung paano sila minahal ng ating Panginoon, kung paano nakita ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. At alam natin na ang babae ay isang makapangyarihang simbolo para sa iglesia ng Diyos. At ang iglesia ay tinatawag na isang babae, dalisay, ngunit dumanas ng maraming pagsubok sa buhay. Mapapansin natin dito, Pastor Ray, sa kasaysayan ni Ruth. Alam natin na si Ruth ay isang Moabitang babae, at ang kanyang biyanan na si Naomi, nung naghirap siya, nawalan siya ng mga anak, si Malon at saka si Chilion ay nawala sila. At meron siyang 2 manugang na ang pangalan ay si Orpa at saka si Ruth. Ngayon ay kinausap niyang, umalis na kayo, wala na kayong mapapakinabangan sa akin at hindi na rin ako magkakaroon ng sanggol sa aking sinapupunan upang muling mapangasawa ninyo, at kung mangyari man yon ay matanda na kayo, hindi na mangyayari. So itong si Ruth ay kinakitaan ng mabuti, Pastor Jules, at makikita natin dito ang kanyang katangian na mababanggit. Pakibasa po ninyo doon sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Dito muna tayo magbabasa, Pastor Jules. Sa aklat ni Ruth, chapter 1, 16 and 17, ganitong sinasabi, "Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan
at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin, at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Oo, ito ay talagang matinding karanasan, Pastor, no? Merong matinding pagkagutom sa kanilang lupain. At binabanggit din dito yung lugar na Bethlehem, na binansagang House of Bread, pero kabalintunaan. Walang bread. Pero wala nang tinapay, wala nang pagkain. Para bagang sa panahon natin ay tayo'y hawak-hawak natin, tangan-tangan natin ang Biblia natin, mga kapatid. Tangan-tangan natin ang ating mga lesson quarterly, morning devotional. Pero para bagang tigang ang ating espiritual na pananampalataya. Parati tayong uhaw at gutom sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ganito ang nangyari kasi, Pastor. Ang panahon na ito ay mahirap. Kaya nga nung panahon na yon, nung dumalaw na itong si Naomi kasama itong si Ruth doon sa kanilang lugar, bumalik sa kanilang lugar, ay wag na ninyo akong tawaging Naomi. Kasi pagpapala kasi ang pangalang Naomi. Gawin na lang ninyo akong, ang pangalan ko ay Mara. It means bitter. Mapait ang kanyang karanasan. So dito natin makikita yung kasaysayan na in such a time as this ay inilagay tayo ng Panginoon. Okay? Niligay ka sa ganitong posisyon kasi merong gustong ipagawa sa Panginoon. At ipinaranas ng Diyos yung ganong karanasan kasi gusto niyang matupad ang panukala ng Diyos tungkol sa pagliligtas, Pastor. At makikita natin, mapapansin natin na kinakailangang itong si Ruth para ma-preserve ang buhay nilang magbiyanan ay siya mamulot ng ukay ng palay doon sa bukid ni Boaz. At nakita natin dito yung kabutihan ng lalaki. Pakibasa mo nga, Pastor, doon sa Ruth chapter 2 verse 8 and 13. Ruth chapter 2 verses 8 and 13. Verse 8, nang magkagayoy sinabi ni Boaz kay Ruth, makinig kang mabuti, anak ko, huwag kang mamumulot sa ibang bukid o umalis dito, kundi manatili kang malapit sa aking alilang babae. Verse 13, nang magkagayoy kaniyang sinabi, makatagpo nawa ko ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at may kabaitang pinagsalitaan mo ng iyong lingkod, bagaman ako'y hindi isa sa iyong mga alila. Napakaganda ang pagkabasa ng talata, Pastor. Itong si Boaz ay isang mabait na lalaki at mapagbigay. Isang tipo na ugali ng ating Panginoong Hesus. At ito yung magiging tagapagligtas nila. Maging kingsman, redeemer. Kasi nawala ni Elimelech ang kanyang mana. Ngayon, para maibalik yung manang yaon ay kinakailangan yung tagapagligtas o yung kingsman na malapit na kamag-anak. Parang gustong ilarawan na Pastor Jules na ang ating Panginoon din ay ganun ang nangyari sa atin. Sa kasaysayan, nung tayo ay magkasala, ay kinakailangan natin ng isang malapit na kamag-anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang magtutubos sa ating mga pagkakasala. Sa panahong ganon na pangyayari na nangyari sa Garden of Eden, makita natin yung ganong tipo na ilustrasyon na inihahambing ng ating lesson ngayon na sa pamamagitan ni Kristo doon sa halamanan ng Eden ay naging close relative natin siya, kamag-anak natin siya. Siya yung binhi ng babae na yun yung binabanggit natin doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na proto-evangelion, the first proclamation of the gospel inside the Garden of Eden. At nakita yun na itong nangyari kay Ruth, sa pagitan ni Ruth at ni Boaz, nagpapakita na matutupad yung binhi
ng babae at saka yung binhi ng kaaway ng Diyos. So nag-aaway pero ang issue dito ay meron din palang malapit na kamag-anak itong si Elimelech. At yun ang kaagaw ni Ruth. Sapagkat si Ruth, alam natin, di naman siya Israelita. Siya ay isang foreigner, Moabita siya. Kaaway ng bayan ng Diyos. At hindi siya karapat-dapat. Pero siya yung mahal ni Boaz doon yung puso niya ay namimintig alang-alang kay Ruth. At naipakita dito na ang lalaking ito ay may katangian na kagaya ni Jesus, mabait at mapagbigay. Ang titignan pa natin dito, Pastor Jules, ay pakibasa po doon sa Ruth chapter 4 verse 13 to 17. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth, siya ay naging kanyang asawa at siya ay sumiping sa kanya. Pinagdalang tao siya ng Panginoon at siya ay nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ng Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak, maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Siya sa iyo ay magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmahal sa iyo na para sa iyo ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki ay nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan at siya ay naging tagapag-alaga nito. Binigyan ng pangalan ng bata ng mga babaeng kaniyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na pinanganak kay Naomi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Gusto ko yung pangyayaring yun, nakita natin na hindi man siya kadugo ng mga Israelita, Pastor Jules, ngunit na pinagmulan siya ng lineage ng ating Panginoon. Dahil siguro nung dineclare niya doon sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17, noong panahon na matanda yung kanyang biyanan, nandoon yung kabaitan ni Ruth. Ang pangalan kasing Ruth ay it means friendly or ally, ay siya lamang ang bukod tanging makakatulong kay Naomi para ma-preserve yung kanyang buhay at ang lahi niya. So nakita natin dito, Pastor Jules, na ang babaeng ito ay bukod tanging pinagpala. Amen. Okay, kahit na hindi siya karapat-dapat na maging bayan ng Diyos, pero itinuring na naging bayan ng Diyos. Hindi naman siya malapit na kamag-anak, para mapangasawa itong si Ruth, dahil para muling maibalik yung mana ni Naomi. So sa magitan nito ay natupad ang propesiya ng ating Panginoon na ang binhi ng babae ay manggagaling sa isang hindi nila kalahi o kapananampalataya. Pero ang likas niya ay kagaya din ng likas ng bayan ng Panginoon. So mapapansin natin na maging sa panahon din naman ni Esther, makikita natin sa panahon ni Esther ay nakaranas din sila ng ganitong karanasan, yung hirap at persecution dahil lamang sa utos ni Haman na lahat ng mga lahi ng mga Hudyo ay paglilipulin dahil itong si Mordecai ay hindi sumamba sa kanya. At alam naman natin si Mordecai ay hindi basta-basta sumasamba sa tao. Ang kanyang bukod tanging sinasamba ay ang lumalang ng langit at lupa. Pakibasa mo dito, Pastor, doon sa Esther chapter 4 verse 14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? Yon. Sa pagkakataong ganito ay inilagay siya sa kanyang posisyon bilang reyna ng Persia. Napakaganda ito, Pastor, kasi nagpapakita na parating meron tayong tagapagligtas, yung tinatawag na Redeemer. At alam natin na yung nabasa mo kanina nung
nung panahon na talagang yung desisyon ay napakahigpit. Dahil sa batas ng Persya ay hindi po pwedeng basta-basta lumalapit sa hari kahit asawa mo ang hari, ay kailangan meron kang appointment. Pero itong si Esther ay meron siyang katangian na kagaya ng katangian ng ating Panginoon. Ano po? Kasi nung panahon na yon, binanggit niya, if I perish, I will perish. Yun yung statement ni Queen Esther, na nung pumunta siya, siyempre pinaghandaan naman niya yung kanyang sarili. Marahil ay nagpaganda si Queen Esther para maging kahali-hali na sa paningin ng hari. At nung nakita niya ang kagandahan ng kanyang asawa, in-extend ng hari yung kanyang golden scepter. At yun naman ay hinawakan ni Esther, na ibig sabihin po pwede siyang pumasok sa kaharian. Kapag kakampi mo ang hari, ay lusot lahat ng mga problema sa buhay. Ay tayo ay kakampi natin ang ating Panginoong Jesus, na siyang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. At talagang tayo ay makakasumpong ng kaligtasan, Pastor Jules. Ngayon, ang isa pang talata, Pastor Jules, na babasahin natin ay mababasa doon sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, setas na 28. Sa Aklat ng Roma 8:28, ganitong sinasabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Napakaganda. So, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa mga taong sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. Ay alam naman natin na masunurin tong mga Israel. Ang pagkalagay nila sa Persian Empire ay sa kadakilanan na sila noon naman ay lumabag sa ating Panginoon, at ngayon ay sa pamamagitan ni King Artaxerxes ay matutupad yung 70 years prophecy. After 70 years prophecy, ang bayan ng Diyos ay muling babalik sa lupain ng Jerusalem. At nakita natin na hindi lang yon, na ang iglesia ng Diyos, ang Kanyang bayan, ay dumanas ng persekusyon sa loob ng 1,260 taon, na ito'y naglalarawan sa persekusyon na nangyari din sa dalawang babae na si Ruth at saka si Esther, na ang babae ay tumutukoy sa church, Pastor. Na pagdating ng kapanahunan, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, ay makakaranas tayo ng ganong ding uri ng karanasan sa buhay. Amen. Napakaganda yung atin pong unang punto na pinag-aralan, placed for a purpose. Nilagay sila doon dahil merong purpose ng Panginoon kung bakit naroon sila. Ngayon ay tayo tutungo na sa pangalawa pong punto na atin pong pinapag-aralan, protected by provision. Anong ibig sabihin ng bagay na ito? Protected by provision. Kung atin pong titingnan, mula rito sa dalawang kababaihang ito ay ating makikita kung gaano prinotektahan ng Panginoong Diyos at ibinigay ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila pong pangunguna. Dahil kung ating titingnan mula sa sinabi kanina ni Pastor Abe ay yung kanilang kalagayan ay nasa crisis. Kung saan ay pareho silang, yung bayan na kanilang pinaglilingkuran ay nasa krisis. Ngunit paano sila prinotektahan ng Panginoong Diyos at ibinigay ang kanilang mga pangangailangan? Dito sa pangalawang punto, meron tayong tatlong makikita dito, Pastor Abe, na punto na aking nakita sa atin pong pag-aaral. Una, God's positions the faithful. Yung ating nakita kanina na they were placed for a purpose. Pangalawa, God preserves the committed. The committed. Okay, at ang pangatlo, God protects His people always. Amen. Yun yung ating makikita na tatlong punto dito sa pangalawang punto na atin pong pinapag-aralan. Mula rito sa Aklat ni Esther, ang kapitulo ay 2, ang talata ay 17, ganitong sinasabi, minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae
at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen. Kaya't kaniyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Vasti. So kung ating titingnan, Pastor Abe, dito sa ating binasa ngayon, ay si Esther binigyan ng posisyon, royal position, not just favor, iniligay siya doon for future purpose. So, siya ay niluklok bilang isang reyna dahil merong ipapagawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos na iligtas ang kanyang bayan. So, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kagaya ng binasa natin kanina na pinabasa mo sa Roma 8, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay nangyayari sa ikabubuti ng bawat isa. Kanya't si Esther ay nailagay doon dahil may purpose ang Panginoon kung bakit naandun siya. God's providence opens unexpected doors. Ito yung mga napakahalaga nating makikita na kung saan ang Panginoong Diyos, kung merong nagsasarado na pintuan sa atin, meron muling magbubukas na pintuan para sa atin to fulfill His plan through His willing people. Ito yung aking nakita, Pastor Abe, na doon sa iyong punto na binigay kanina, na kung saan, kung hindi tatanggapin ng tao ang panukala ng Diyos, ay muli, He will raise again another people to accomplish His purpose. Ito yung ating makikita dito. So, even in exile and obscurity, God's hand was guiding her rise. He protects by strategically positioning His people. Ito yung nakita natin sa buhay ni Esther. Yung pangalawang punto ay God preserves the committed. Yung ating nakita, Pastora Abe, mula kay Ruth na inyong binanggit kanina, yung loyalty niya kay Naomi na kaniyang biyanan. Ito yung isang bagay na kung saan binabanggit ko kapag ako'y nag-officiate ng marriage. Yung kasing ginamit doon na salita na ayaw humiwalay sa kaniyang biyanan ay dabak sa original na Hebreo, na kung saan sinalin sa Ingles na joined together. Ako'y taga-Ilagan, Pastora Abe. Marunong ako sa mga paggawa ng mga furnitures. At alam ko na yung kapag yung dalawang kahoy na seasoned, joined together, ay kahit na ipalo mo yan, hindi maghihiwalay doon sa pinagdikitan. Ganyan yung salitang dabak. Yung commitment ni Ruth sa kanyang biyanan na Naomi, yung loyalty niya, ito yung nagbigay sa kanila ng divine preservation and restoration. Yung decision niya na sumunod sa ating Panginoong Diyos, na Diyos ng Israel, brought her from loss to legacy. Ito yung nagbigay sa kanya ng part ng messianic lineage, na kung saan yung kanilang anak ni Jesse na si Obed, na si Obed naman ay merong 8 anak na ang bunso ay si David, na siyang naging generation na ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, siya ay naging lineage ng Messiah, si Ruth, mga kapatid. So, God protects and rewards those who are committed to Him and His people. Meron tayong kasabihan sa Ilocano, Pastor Abe, ti aglikod kakoy kuyog na tilunod. Yung mga tumatalikod sa ating Panginoong Diyos ay curse yung hubahabol sa kanila. So kailangan na tayo committed palagi sa ating Panginoong Diyos. At ang panghuli ay God protects His people always. Dito sa aklat ng mga awit,
121 Yeah. ay ating mababasa dito, Pastor Abe, sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 121. Ang talata ay 7 at 8. Ay binabanggit dito ang salita na kung saan ang paggabay ng ating Panginoong Diyos. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ito yung ating makikita na kung saan ay karanasan, Pastor Abe, ni Esther at ni Ruth, na kung saan ay sila'y iningatan ng ating Panginoong Diyos. Merong kasabihan na sinasabi, God is not only the God of moments, but He is a God of movements. Oo, kung saan ka man, pupunta ka man sa bayan, o pupunta ka sa liblib na lugar, ikaw ay iingatan ng ating Panginoong Diyos. He watches over all your life steps. Ito yung nakita natin sa karanasan ni Esther at ni Ruth. At yung kaniyang providence is not passive, but it is active protection. Hindi kagaya ng mga Diyos na hindi nakakakinig, na hindi nakakakita. Hindi ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Ruth at ni Esther. At ating Diyos, Pastor Abe, because our God protects us day and night, now and forever. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin. Kanya kahit sa aklat ng Deuteronomio 28, binabanggit doon na kahit ikaw ay lalabas, kahit ikaw ay uuwi sa iyong tahanan, ng Panginoong Diyos ay sa iyo. Ang sekreto, sinasabi doon, ay pakinggan mo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga't ito yung nangyari kay Esther at kay Ruth dahil sila'y nakinig sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi, ay curse will overtake you, ang sabi doon sa talata, sa chapter 28 ng Deuteronomy. So, hindi lang pala hahabol ang pagpapala. Ang hahabol din ay curse. Ano sa Tagalog, Pastor Abi, yung sumpa. Curse? Sumpa. Ang sumpa ay humahabol din sa atin. Ngunit ating nakita, because of their loyalty and faithfulness to the Lord, God protects them. Ito yung ating nakita. Ikaw man ay nasa trono na kagaya ni Esther, o ikaw man ay nasa field na kagaya ni Ruth, Pastor Api, God's providence surrounds each one of us. Ito yung ating nakita. So just like Esther and Ruth, we are not left to chance. God's providence protects, God's providence positions, and God's providence preserve those who trust and follow Him. Ang ganda ng pagkatalakay mo, Pastor Jules. Kita ko dito doon sa binabanggit mo kanina na yung faithfulness and loyalty ni Ruth ay nagpapakita ng kanyang debosyon. Yung kanyang covenantal love, yung kanyang commitment at yung kanyang selfless na pagkatao, at ito ay nakita sa napakahabang panahon. Because that kind of quality, it will endures forever. Amen. Then habang nagsasalita ka, tinatay ko yung mga points mo sa pamagitan ng providensya ng ating Panginoon. Talagang nakikita natin doon na makakaranas ka na para bagang yung from curse into blessing. Ang nangyari sa dalawa. Meron namang from blessing to curse. Pero itong dalawang babaeng ito ay talagang bukod tanging pinagpala ng Panginoon. Lalo na kay Queen Esther na napakalapit niya doon sa hari. Eh siyempre, kung malapit ka sa hari, ay di lahat ng desisyon ay pabor sa iyo. Parang sa atin din, kung tayo ay napakalapit natin kay Kristo, bagaman tayo ay nagkukulang, ngunit kung araw-araw tayong lumalapit kay Kristo, lahat ng pabor ay suma sa atin. Kasi ang sabi ng binasa natin kanina, Pastor Jules,
all things work together for good to them that love God. Yun yung ating nakita. So, napakaganda po ang lesson natin, mga minamahal na mga kapatid, sa pagkatalakay ng ating minamahal na kaibigan na kinakailangan din natin talaga yung tagapagtubos. Amen. So, kailangan natin yon. Kinakailangan na ma-reclaim yung lost property natin doon sa Garden of Eden. At kailangan natin na tayo ay ma-redeem. Di tayo karapat dapat na i-redeem ng ating Panginoon. Ngunit sa dugo ni Kristo ay sapat na tayo ay matubos sa mga pagkakasala natin, Pastor Jules. So ngayon ay tatalakayin natin, Pastor Jules, yung Yes, Pastor Abe, natapos na tayo sa una, placed for a purpose. Natapos na rin tayo doon sa pangalawa, protected by provision. Tayo na ay nasa huli na letter P, prepared to preserve. Pastor Abe, ano itong prepared to preserve na punto sa ating pinapag-aralan sa ating lesson? Nakita natin na na-preserve yung lineage ng Messiah dahil kay Ruth. Amen. Sa kabaitan niya ay na-preserve yung lineage ng Messiah at nakikita natin yung kanyang katangian. Okay, napakahirap na ang messianic lineage ay maipreserve sa magitan ng isang Moabita. Ano na ang nangyayari doon sa covenant ng Panginoon, yung Davidic covenant, yung genealogy ng ating Panginoon. At dito natin makikita na talagang sa pamamagitan niya, dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang faithfulness and loyalty, at sa magitan ng kabutihan ng Diyos, ay merong lalaking nag-act na tilabagang naglalarawan sa kanya ang likas ng Panginoon, si Boaz. Siya yung Redeemer. Ito ay pinorsyado niya yung likas ng ating Panginoon na pinaka-ultimate Redeemer natin na siyang magre-rescue ng buong sangkatauhan. Minamahal kong kaibigan. So, tingnan nga natin kung paano nangyari ito, Pastor Ray. Singit nating basahin ay Pastor Jules doon sa Matthew chapter 1, chapter 1. 5. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth, si Obed. At naging anak ni Obed, si Jesse. Yan, ang galing. Sa pag tinuloy-tuloy mo yan, at nandun na yung seed, yung promise ng seed ng Messiah doon sa Genesis chapter 3, verse 15. So dito sa pinag-aralan natin, Pastor Jules, dito ay nagpapakita na ang biyaya at mga layunin ng Diyos ay po pwede niyang i-extend ang grasya maging sa labas ng lahi o bayan ng Panginoon. Ang atin lamang gagawin ay pagtibayin natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ano man ang lahi mo, ano man ang pinagmulan mo, ay po pwede kang pagmulan ng kabutihan, ng pagpapala ng ating Panginoon. So ito ay naiprepare siya, prepared to serve. Okay, o preserve, prepared to preserve. So pakibasa mo, Pastor Jules, titignan nga natin ito sa Ruth chapter 4 verses 18 to 22. Ruth chapter 4 verses 18 to 22. Ito ang mga salinlahi ni Perez. Naging anak ni Perez si Hezron, naging anak ni Hezron si Ram, naging anak ni Ram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Naashon, naging anak ni Naashon si Salmon, naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed, naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse si David. Yan, yun yung Davidic lineage. Na from Davidic lineage, dyan din manggagaling ang Messianic seed na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, ang pinag-aaralan natin na Pastor Jules, napakaganda, na ang kasaysayan ni Ruth ay nagtuturo na ang Diyos ay mapagmahal at napakabuti sa atin. Dito rin ay nagpapakita na kung ang tao ay talagang panghawakan niya ang kanyang katapatan, ay ang pagliligtas ng Diyos ay nakakasigura ka. Nakagaya sa nangyari kay Ruth at Boaz. Okay? Parehas na tagapagligtas si Boaz at yung hari. Nagre-reflect sa kanila yung likas ng ating Panginoon. Na anuman ang mga circumstances ng ating pong buhay,
makikita natin dito yung talagang napakabuting pagpapala ng Diyos because God is working for good. At inaanyayahan niya lahat ng uri ng tao. Ano man ang background ng pagkatao natin, ay tayo ay mapapasama sa redemptive story ng ating Panginoon. So ngayon itong kasunod, Pastor Jules, na babasahin natin, pakibasa po ninyo doon sa Book of Esther, chapter 8, verses 5 to 6. Sa gayoy tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari at sinabi niya, kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng lingap sa kaniyang paningin at kung ang bagay ay inaakalang matuwid sa harapan ng hari at ako'y makakalugod sa kaniyang mga mata, naway isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Amadeta na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. Sapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan o paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Itong lesson natin napakaganda, no? At saka yung talata, Pastor. Sa pag-aaral natin ng Book of Esther, hindi man na-mention ang pangalang Diyos, pero makikita natin ang kamay ng Diyos sa kanila. At yung divine providence ng ating Panginoon ay kitang-kita natin. Na i-preserve ang buhay nila sa pamamagitan ng genocide na gagawin ni Haman. Talagang total annihilation yan, lilipulin lahat ng mga Jew. Pero si Esther ay meron siyang tapang kahit babae, naglakas ng loob. If I perish, I will perish. So grabe ang kanyang paninindigan. So ang assurance natin bilang mga mananampalataya, Pastor Jules, kahit tayo man ay nasa ibang lugar, maaring sa kamusliman, Buddhist country, o anumang bayan ang ating pupuntahan. Basta kung tayo ay nananatiling nakipagtipan sa Diyos, hindi na niya tayo kalilimutan. Amen. Kahit saan ka mapuntang lugar, nandyan si Kristo na umaalalay at nagbibigay proteksyon sa atin. Ang responsibility lang natin ay we need to be strong and be very courageous. Amen. And we need also to take the full responsibility as God's representative in that area. Kasi kung maninindigan tayo, nandyan ang Panginoon. Imagine ay yung hari ay kumakatawan kay Kristo, na in-extend niya ang grasya. Hindi siya dapat na pumunta si Esther sa oras na yun kasi di naman siya ini-invite. Pwede ka lang pumunta doon kung inanyayahan ka ng hari. Ay hindi siya inanyayahan, pero sabi niya kung mamamatay ako, ay di mamamatay ako. Alang-alang sa bayan ng Diyos. So parang katangian din niya yung katangian ni Jesus, Kaya niyang ibigay yung kanyang sarili alang-alang sa pangalan ng Panginoon. So dito, meron akong text dito, Pastor, na para bagang kinonsensa siya ni Mordecai. Sabi niya, and who knows, sabi niya, but that you have come to your royal position for such a time as this. Di ba? Parang ikaw ngayon ay Sabbath School Director, nilagay ka ng Panginoon dyan kasi meron kang gagampanan sa panahong ito. Ako din, meron akong gagampanan sa panahong ito na medyo talagang ang daming mga challenges nung panahon nga ng pandemic, talagang hirap ng publishing work. Pero ang Diyos nandun makita mo yung kamay ng Panginoon kung paano niya iniingatan, paano niya pinipreserve. Kasi itong huling pinag-usapan natin ay prepared to preserve. Napakaganda. So basahin mo po, Pastor Jules, na parang kalintulad ito sa Revelation chapter 12 verse 17, ang kasaysayan ni Ruth at saka ni Esther sa kanilang kapanahunan. Okay. Pahayag sa Apokalipsis, Kapitulo 12, 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ng nalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo
ni Jesus. Parang yung nangyari doon sa kasaysayan ni Esther, si Haman parang siya yung demonyo, no? Na gustong lipulin ang lahat ng bayan ng Diyos. At ang demonyo naman ngayon ay gusto niyang lipulin ang nalabi sa iglesyang tumutupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Pero yung plot ay na reverse, no? Nagkaroon ng reversal of plot na nangyari. At dito natin makikita na itong si Mordecai na ibinagsak, siya naman ang itinaas ng ating Panginoon. Ito yung mga lesson na nakikita natin. At ito ay magpapaaninaw at magpapaalala sa atin na magbibigay ng parabagang reminder na buhat sa ating Panginoon na kapag tayo ay nagtatapat at patuloy na nagiging tapat sa Kanya, ay tayo ay iingatan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Napakaganda yung diniscuss sa atin ni Pastor Abe, mga kaibigan, na kung paano inihanda at preserve ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan. Mula kay Ruth na kung saan preserve yung kanyang lineage na siya ay magiging isa sa panggagalingan ng Mesiyas. Ganon din si Esther, preserve yung kanyang bayan dahil sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. May nakita lang ako rito, Pastor Abe, na ang isa palang Moabita ay hindi maaring ibilang sa sambahayan ng Diyos noong panahong yon. Kasi dito sa aklat ng Deuteronomio 23, talatang 3, ganitong sinasabi, ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaring pumasok sa pulungan ng Panginoon hanggang sa ikasampung salinlahi ay wala sa kanila maaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon magpakailanman. So nakita ko dito yung hanggang sa ikasampung salinlahi na binabanggit dito. Ngunit ang book ni Esther closes yung 10 generation genealogy na kung saan ay nag-climax sa panahon ni David. Doon na nagtapos yung 10 generation na hindi pwedeng makapasok sa kapulungan ng Diyos ang mga Moabita. Dahil si David na anak ni Ruth at ni Boaz, na siyang hari ay naging great-grandfather ng ating Panginoong Heso Kristo. So, doon nagtapos yung lineage. So, never underestimate the power of the grace of God. Napakahalaga na atin pong titingnan ng bagay na ito. So, Pastor Abe, napakaganda yung atin pong pinapag-aralan, lalong-lalo na yung binabanggit kanina doon sa unang punto, place for a purpose. Nilagay sila doon dahil merong purpose ng Panginoong Diyos. Protected by provision at yung prepared to preserve na kung saan ay ang mga henerasyong ito ay na-preserve. Dahil ang Panginoong Diyos ay siya yung pinaglingkuran ng dalawang babaeng ito sa panahon ng krisis ng kanilang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay nagbigay sa atin ng linaw sa umagang ito na kung saan sa katauhan ng dalawang babae na si Ruth at si Esther ay makikita natin sa kanila ang isang buhay na pinagpala ng Panginoong Diyos dahil sila ay naglingkod sa Panginoon at hindi nila iniwan ang ating Panginoong Diyos. Naway, ganun din ang ating mangyayari na karanasan sa ating buhay habang tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay lumalalim pa ang ating pagkaunawa sa Kanya at ang ating buhay ay pagpapalahin araw-araw. So napakaganda po ang ating pag-aaral sa aklat ni Ruth at aklat ni Esther. Pastor Abe, meron ka bang huling sasabihin bago po tayo makakakinig ng isang awitin? Ang napakagandang karanasan natin dito sa pinag-aralan natin ay
nakita ko doon na ang Diyos ang nag-redeem sa kanila. Ang Diyos din ang nag-rescue sa kanila at ang Diyos ang nag-restore ng bagay na nawala ng mga mananampalatayang dalawang babae. Amen. Landas kong ligaw at mga pighati, ang mga tala ang siyang nagniningning sa akin upang maging gabay sa daan kong madilim. O dakila ang hari ng mundo na siyang lumikha. Kahit na ako'y nagkasala, ako pa rin ay iyong pinagpala. Buhay kong sawi, hindi magtatagal, malilisan. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Sa paglipas ng gabi at ng magdamag, nakaabang sa'kin ang magandang bukas. Walang humpay na saya ang aking nadarama, pagkat suliranin ko ay naglaho na. Sikat ng araw ang siyang aking natatanaw upang magsimula ng bagong pag-asa. O dakila ang hari ng mundo na siyang lumikha. Kahit na ako'y nagkasala, ako pa rin ay iyong pinagpala. Buhay kong sawi, hindi magtatagal, malilisan. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Sa atin pong pagtatapos, natin pong hilingin si Pastor Abe na magbigay ng huling panalangin. Tayo po ay manalangin, mga minamahal na mga kaibigan. Dakila ka o Panginoong Diyos sa aming pong buhay sapagkat naalala namin ang inyong kabutihan sa buhay ng dalawang babae na nagpakita ng katapatan, kasipagan at lalo na ang katapangan sa panahon ng pangangailangan. At ipinakita at nilarawan mo din o Panginoon na sa buhay ni Boaz ay nakita ang karakter ng Diyos, ang aming Panginoong Jesus. At sa buhay ni King Artaxerxes
bilang isang hari ay naging kagaya din ang aming Panginoong Hesus na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Tulungan mo kaming magtapat sa kapanahunan na nangyayari sa aming kapanahunan. Kakitaan mo kami ng isang matapat na paglilingkod at mapagmahal, mapagbigay, kabaitan na kagaya ng aming Panginoong Hesus upang kung magkagayon ang sanlibutan ay maakit sa magitan po ng inyong salita. Bayan ng Diyos at mga viewers ng Hope Channel TV, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Damhin ninyo ang pag-ibig ni Hesus at patuloy na umalalay ang banal na Espiritu sa inyo at sa bawat sa atin mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Amen. Amen. Muli ay aming inikayat ang bawat isa na sa susunod nating pag-aaral ng ating programang Oras ng Pag-aaral ay makasama namin kayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.